through. Here right now, making this place our stand. Holy ground, holy ground. We're standing on holy ground, in the presence of your majesty. Your spirit moves and breathes all around, all around. All good and perfect things flowing down, flowing down. All of the heavens are singing along with the saints and the elders in glorious song, and the praises they sing never seem to get old. And I'll stay here forever singing, holy, holy, holy Lord, God Almighty over all. You were, you are, and you'll be forever the King enthroned in glorious splendor. Holy, holy Lord. God, we worship you in the throne room, yeah. Thank you, Jesus. Gentle love calling me closer still, closer still. Jesus, you're guiding me to your will, to your will. If all of the heavens are singing along with the saints and the elders in glorious song, and the praises they sing never seem to get old, then I'll stay here forever singing, holy, holy, holy Lord. God Almighty, you'll be forever the King enthroned in glorious splendor. Holy, holy Lord. The veil is torn, the doors swing wide. I see glory as I run inside the throne. Before you, I bow, I bow. The veil is torn, the doors fling wide. I see glory as I run inside the throne room. Before you, I bow. The veil is torn, the doors fling wide. I see glory as I run
doors fling wide. I see glory as I run inside the throne for you. I bow. I bow. Everybody say, the veil. The veil is torn, the doors fling wide. I see glory as I run inside the throne room. Oh, before you, I bow. The veil is torn, the doors fling wide. I see glory as I run inside the throne room. Before you, Praise the Lord. Hallelujah. Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon. Amen. Good evening to all our brethren who are watching tonight. Amen. So welcome back sa ato ang Saturday live ministry. Amen. So malipayon kami mga igsoon nga nakapamuwat na pod kita para sa kahimayaan sa tumbuhi nga Dios. Amen. So kauban na po nato usab si Pastor Ariel. Amen. Para sa ato ang Bible study. Amen. About oneness of God. Amen. So, dalay ko na itong buhi nga Diyos sa kanunay. Praise God. Mayong gabi kaninyong diraa. Sister Cherry Grace Valenzuela. Uban sa kay Brother Eric Valenzuela. Amen. O silang mga kabataan. Amen. Sila Brother Michael Hamil. Amen. Sila Chanel. Sila Sister Tricia. Praise God, dalay ng Diyos, and God bless sa mga Valenzuela family. Amen. O kauban po nato si Brother Richard Akain. Amen. Mayong gabi kanimo, Brother Richard. Amen. So, dugay-dugay na po good since ato ang last nga kita, Brother Richard. I hope nga magkita ta puhon. Amen. If God's will. Amen. So, matod diri kang Sister Cherry Grace Valenzuela. Have a blessed evening, Pastor and Sis Jesta. Amen. Mayong gabi usab kanimo, Sister Cherry Grace, and blessed evening pod diya kanimo. Amen. Kaninyo. O uban kay Sister Nova Andrea Bangkong Edenia. Amen. Matod pa niya diri God bless you both po. Glory to God. Amen. Ang Dios usab magapanalangin kanimo, Sister Nova. Amen. Ang tanan dungog himaya alang lamang gyud sa tumbuhi nga Dios because walay glory nga para sa ato ang mga igsoon. Amen. Og mayong gabi kang Sir Daniel Civiliano. Amen. Mayong gabi Sir Daniel. Amen. And ang Dios magapanalangin kanunay sa imuha og sa mga buluhaton nato nga padayon nato nga ginabuhat para sa ihang kaymayaan lamang. Amen.
Praise God. Og hi kanimo brother RJ Castillo. Amen. Hi Kuya RJ. Amen. So dugay-dugay na gyud tung last natong kita. Amen. Sa mga taga-mawab na to nga mga kaigsunan. Amen. Kang Pastora Zamora. Amen. Kang Pastora Soles. Amen. Ang Dios mga panalangin. Nakitaan gid nako inyong pag-uswag mga igsoon. Padayon lamang ta because karon gid ang harvest time kay dapat po daghan po tang mamumugas. Amen. Para daghan tag maani or ma-harvest ng mga soul. Amen. More souls to win. Amen. Let's claim that in the name of Jesus Christ. Amen. Og mayong gabi kanimo Sister Hyacinth Taril. Amen. Matod pa niya diri. God bless po. Amen. Ang Dios usab magapanalangin kanimo Sister Hyacinth. Amen. Og dugay-dugay na gyud tong last na to nga kita. Amen. Kung musta man ka dira sa Manila. Siguro fluent na kay Tagalog ba? Amen. So regards daw Sister Wesley sa doon. Amen. So ang Dios magapanalangin kanimo dira and padayon lamang gyud pa sa pagpangalagad sa tubig nga Dios. Amen. Luyo sa mga temptations ning kalibutan. Padayon lamang ta sa pagpangalagad sa iya. Amen. Samot na karon nga hapit na gyud mo balik ang atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Wayong gabi usab kanimo Brother Johnny Ansag. Matod pa niya diri biipod. Kumbaga mayong gabi ipod, musta naman mo din? Day. Amen. So, malipayon kayo, Brother Johnny Ansag. Amen. Kumbaga katong awit nga buhi, agtik madasigon. Amen. God bless Brother Johnny and thank you so much sa kanunay nga paglantaw ini. Amen. Og mayong gabi pod kanimo Sister Nessie. Amen. Kumusta man ka dira? Praise God. God bless kanimo and padayon sa pagkamalipayon luyo sa pagsulay ning kalibutan. Amen. Kay dili man gyud na mawala sa atoa nga Kristohanon. Amen. Kay di ba anak pa ganito sa usa ka magwawali nga daghan daw nagpa-Christian kay hayahay daw ang kinabuhi. Pero wala sila kabalo nga mas grabe ang mga pagsulay sa mga Kristohanon kay ginatesta sa tumbuhi nga Dios mga igsoon kung nagmatinud-anon bagid ta sa yaha or mag-maintain ba to ang faith diha kaniya. Amen. So God bless mga igsoon uban kang Brother Litulan. Praise God. Matod pa niya. Hello Pastor and Sis watching from Palawan. Amen. Mayong gabi sa mga taga Palawan or magandang gabi sa mga kapatiran natin dyan sa Palawan. God will bless you all. Amen. And once again, good evening. Praise God. Og matod pa kang Sister Maria or kay Sister Nessie, I love you, New Hope. God bless. Amen. And ang taga New Hope po, naghigugma kanimo Sister Nessie. Amen. And see you soon as God bless. Praise the Lord. So once again, mga kaigsuunan, welcome back sa atuang programa every Saturday night. Amen. Sa atuang series Listen Bible Study of the Oneness of God. Amen. So welcome sa atuang mga kaigsunan, sa atuang mga viewers karon. Amen. So naanak kita mga kaigsunan sa chapter 4, Jesus is God, o sa atuang part 4 mga kaigsunan, that Jesus is Jehovah. Amen. So mo na itong padayonon mga kaigsunan ning matahom na kagabion sa atuang padayong pagtuon sa the oneness of God mga kaigsunan. So I guess Sister Jessa murag this is 8 times na nato nga live since nag-start kita. Amen. So I forgot maigsoon almost 2 months na ta maigsoon nag-live or 3 months mga kaigsunan. Amen. So the series mga kaigsunan of the oneness of God na nata sa chapter 4 and every chapter mga kaigsunan adunay part 1, part 2, ang usahay part 3 maigsoon, but this time taas-taas ni mahimo pa ning part 5 Sister Jessa, no? So nataron sa part 4 mga kaigsunan that Jesus is Jehovah. So ato nang abangan mga kaigsunan unya after sa ato mga greetings ato sang ipaabot ang ato mga greetings mga kaigsunan sa tanan nato mga kaigsunan, no? Maayong gabi kanatong tanan gikan diri sa Davao City padulong diha sa asa mang dapit nga mapahiluna kamo mga kaigsunan from Luzon, Visayas at Mindanao and even maigsoon sa tibuok kalibutan maabot kita ning atong Sibya via Facebook. Amen. So hello si Brother Joey Baloco Lobaton is watching right now. Hello sir.
maayong gabi sa imo dira, no? Kung diin ka man karon gipahimutang, I know nga kini nga lubaton Ilonggogid ni sila, kay balaan ko nga Ilonggog tamo niya. Amen. So thank you so much Sir Joey. Amen. Zoe, rather, sa imo ang pag-watch karon nga kagabi. And of course, kauban nato si Sister Ann Coiba is watching right now from Bagahay, Balyok to Talomo District, mga kaigsunan. Kumusta mo, Sister Ann? Amen. So hopefully makabisita mo sa church by Sunday, no? Then pangumusta mi diha sa imong mga igagaw ug sa imong mga lola ug ban sa imong mga pag-umangkon. Ang Diyos magapanalangin kaninyo diha, Sister Ann. Of course, last Saturday kauban nato yang mama from Singapore, mga kaigsunan, nag-watch pod siya. So thank you so much sa ato mga kaigsunan nga naa diha sa Bagahay, Balyok, mga kaigsunan, o gi-refer sila sa ilang parents from Singapore, mga kaigsunan. Amen. O mga kaigsunan dito sa Tabernacle of Joy. So hopefully makakita kita sa sunod nga mga semana o bisan pa sa ato ang mga panimbahon sa United Pentecostal Church, New Hope diha, mga kaigsunan, sa Bago Galiera. Tungod kay duol-duol man sila diha, mga kaigsunan, sa Bago Galiera. So hopefully, and we are still praying nga ang Diyos mag-bless kaninyo, mga igsoon ko diha sa Bagahay, Balyok, Talomo District, mga kaigsunan. Of course, i-greet nato, mga kaigsunan, ang tanan natong mga kaigsuunan. Amen. Diha, mga kaigsuunan, sa New Hope Pentecostal Fellowship of Bago Galiera, UPC. Amen. Sa tanan nato, mga kaigsunan, of course, mga Sabihon family, Brother Dodong Sabihon, amen, uban sa iyang pamilya, Sister Sheila Nasco, uban siyang pamilya, uban sa Yumang family po din ha, sa Bago Galiera. Maayong gabi kaniyong tanan. See you tomorrow sa atong mga buluhaton, panimbahon, o bisan pa Nanay Inday Sutis. Maayong gabi kanimo danay, kung naminaw ka man, uban kang Brother Daniel din ha, maigsoon sa Bagasa, Bago Galiera. O of course, sa tanan nato, mga kaigsunan pod, mga Goni family, Senyal family, mga Belias family, Andres family, tanang mga ginikanan usab sa atong mga young people dira, mga leaders nato sa iglesia sa Bago Galiera, mga kaigsunan. Ang pag greetings na paabot diha sa inyo ha, mga kaigsunan. Of course, kauban po nato, mga kaigsunan, diha sa Bago ang mga Agimon family, Brother Eric, no? Kaganina, mga kaigsunan, salamat kayo sa Ginoo tungod kay nakabisita mi, mga kaigsunan, dito sa iyahang tindahan. Amen. Of course, mga kaigsunan, salamat kayo sa iyahang offer. Amen. Bisan pag ihatod mi diri, mga kaigsunan, sa panimalay ug ipadadaan pag kita og bugas, mga kaigsunan, para naa daw makaon, Sister Jessa. Amen. So salamat kayo, Brother Eric, no? Kung nag-watch man karon, I know busy ka sa imong business, but I believe nga magkita ita ugma. So see you sa ato mga panimbahon. Amen. So ang Diyos magapanalingan sa inyong pamilya, uban sa mga Morales family diya sa Deka Homes, Talomo, mga kaigsunan, Bago Galiera. So God bless Morales family, and of course Arwelo family sa Deka Homes sa Mulig. Amen. So salamat kayo sa inyong pledge para sa atong renovation sa church. Ang Diyos magapanalangin kaninyo kanunay, uban kang Nanay Lising Arwelo. Amen. Of course, kauban nato, mga kaigsunan, Bago Shero po dito, mga kaigsunan, ang mga Tabag family, Sitay family, Obos family, Martisano family, Bautista family, and even, mga kaigsunan, ang Gitan family o guban pang mga young people nga kauban nato diya, maigsoon. Of course, Brother Joel Monsado and family, mga kaigsunan, bisan diri sila sa Playa nagpuyo, pero dito sila nag-fellowship sa Bago Oshero, mga kaigsunan. So we have almost 7 or 8 families, mga kaigsunan, including ni Sister Rochelle, no? Salamat kayo kay kagabi, naagyod ang mga bata, mga kaigsunan, no, sa prayer meeting, nag-attend gyud sila, mga kaigsunan, niya naghalad pag yun og awit ang mga kabataan dito sa Bago Oshero. So God bless all Bago Oshero brethren. Amen. Of course, sa Ulas, mga kaigsunan, so atong ipag-greet kang Sister Jessa, ang tanato, mga kaigsunan, diha sa Ulas o diha sa Batuturil, mga kaigsunan. So atang nato balik kang Sister Jessa ang uban pang mga shout out o mga greetings, mga kaigsunan, before we proceed to our Bible study for tonight. Yes, amen. Walagi na itong buhinga Diyos. Di po nato kalimtan ng mga kaigsunan nato sa Ulas, mga kapamilyahan dira ang dapita. Amen. Of course, Bilunuak family. Amen. Atong mga elders nila.
at mga elders darang dapita, amen. Ligutan family, Damikog family, Bulaga and Masunong family, praise God. Og Catalan family, Gallardo family, praise God. Dalagan gatong buhi nga Dios sa kanunay mga igsuon o bisan pa sa mga youth nato nga mga kaigsunan dira ang dapita. Praise God, Sister Kyle. Amen. Bilunwa ka nga to ang youth president and overall youth president sa NATO. Amen. Sila Brother Cyrus Ligutan, Sister Christine Ligutan, Sister Jenny Salisad. Amen. Ako ang agsoon, of course. Amen. Uban kang Sister Risley Sadon, Sister Jamaica Umpaw. Amen. Og sa mga boys nato dirang dapita, Brother Daniel Villarante, Brother Christian Gallardo, amen. Brother Eric Gallardo, praise God. Brother Tonton Mapatot, amen. Og bisan pa sa mga kaigsunan nato sa Bato Turil, amen. Sila Pastora Antoinette Hamil family, Mangayo family, Valenzuela family, Maglasang family, amen. Dalagin Gyud ang atong buhi nga Dios kay sa kanunay mga igsuon daghan gyud siya mga ginagamit nga mga tao aron mamuhat para siyang buluhaton, amen. So padalin lamang ta mga New Hope brethren, amen. Og bisan pa sa mga kaigsunan nato sa tibok dapit ng Pilipinas or Mindanao, Visayas, Luzon, amen. Ang Dios kanunay magapanalangin og mamuhat ta sa kanunay mga igsoon para sa kimayaan sa tumbuhi nga Dios, amen. Og balik ta sa comments, amen. Og mayong gabi di ay kanimo Brother Leonard Andres kay matud pa niya diri mayong gabi pastor, amen. Praise God and see you sa panimbahan nato karong Wednesday, Brother Leonard Andres. Amen. Og matod diri kang Sister Yasem, happy watching. Amen. So malipayon usab kami Sister Hayasem nga nakitaan ka namo nga nagalantaw karon or nakita namo yung mong comment nga nagalantaw karon. Amen. Og bisan pa kang Brother Johnny Ansag matod pa niya simba na pagtaugma para mawala ang sala. Amen. Yes, kanang maghinulsulta tapos mamuhatag Kristohanon nga kanang pamuhi. Amen. Og Brother Johnny Ansag basta mag-repent lamang dito sa tumbing nga Dios tapos di na nato buhaton pag-usab even though nga aduna pa man ta sa tawhanong pagbati makasala pa gid ta pero kanang dili natin nuyuan nga mga sala mga igsoon. Amen. So padayon lamang Brother Johnny Ansag sa pagsimba. Amen. Og taga-asa di ay ka. Amen. Og matod pa diri kang Brother Lito Lan, Sis Jess Bisaya pud mihi. God bless inyo din ha. God bless Pastor. Amen. So maayon ni kay hindi tayo maghirap. Amen. So dalaygon ang atong buhi nga Dios sa kanunay Brother Lito Lan. O God bless sa mga kaigsunan nato dira sa Palawan. Amen. Dagan yung mga friends po nga taga Palawan kanang friends na ako sa Facebook pero sa personal kay dili. But hinaot nga magka-friends ta ninyo and cause I know nga igsuon ta niyo yung tanan dito sa dingharian sa tumbuhi nga Dios. Amen. Og bisan pod si Pastor Ariel, amen, sige atog Palawan. Pag adunay magpadala. Amen. So kanang sa mga tithes and offerings nila. Amen. So may pa si Pastor sige atog Palawan. Amen. Kataning kalababo ra taman. Amen. So dalay din gatong biin na Dios sa pagginana mga igsoon. Amen. Yes, and happy viewing kang Sister Arcel Pugo. Amen. Mayong gabi diha kaninya Ate Arcel. Amen. Iba nila Mami Beth Olaer, Papa Max Olaer, Sister Gwyneth Olaer. Amen. Og Tita Jovelyn Dagan Silog. Amen. Ang Dios magapanalangin and sa kanunay keep safe as always. Amen. Kung asa mong dapit karon malipayon ta sa kanunay. Amen. Og matod diri kang Brother Mike Bakay. God bless Pastor and sis. Amen. So dalagan gud ang atong buhi nga Dios sa kanunay. Amen. And hinaot mga igsoon nga sa mga nagalantaw karon nga ato aning i-share aron dili lang kita ang makatabang ani nga mga pulong mga igsoon, makatabang usab ang atong mga friends sa Facebook. Amen. Kay kanang kami mong mga igsoon aduna mi mga group nga gina-joinan. Amen. Para maka-share mi dito nga group
And then ang uban kay i-decline nila sa mga admin, amen. And sa mga nag-decline na lang napita, pasayloan ninyo, amen. Pero okay lang po sa mga i-decline ninyo, but thankful po kayo sab kami nga inyo ning i-accept, amen. So God bless sa mga kaigsunan nato. Praise God. Ug matud diri kang Johnny and Sag, makakasala tatanan amen. Yes, and because of God's grace, because sa pagigugma sa tungbuhi nga Dios sa atua, amen, nagpalansang siya dito sa cross of Calvary aron mawalang atong mga sala para malimpiwan ta pinaagi sa iyang balaang dugo. Amen. And that's why mamukita na pud ang mamuhat buhaton na pud nato atong part para makahinusol ta diha sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. So, salamat po kayo no sa mga nag-greet mga kaigsunan o nagpa-shout out. So, don't forget mga kaigsunan to like and share sa ato ang live Facebook karon streaming. Amen sa ato ang mga preaching. Amen. So, para po ang uban mga kaigsunan makakita po sa aning live. So, try ninyo share to your groups and to your friends, timeline sa inyo ang friends mga kaigsunan. So, para makatabang po mo sa pag-share sa mga maayong balita dito sa uban mga kaigsunan. So malipay gud mi nga ma-share ninyo kini nga mga buluhaton. Amen tungod kay basi naay mga tao mga kaigsunan nga nagkinahanglan sa mga pag-ampo, nagkinahanglan sa pulong sa Dios. Amen. So at least we are part of the blessings from the Lord nga nakadungog sila sa pulong sa Ginoo mga kaigsunan. So nining kagabhion mga kaigsunan, before nato sugdan ang pulong sa Ginoo, amen, gusto nato mga kaigsunan nga i-invite ang matag usab because tomorrow is our Sunday service. Amen. So the Bible says in Psalms mga kaigsunan, ingon si David, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Amen. Praise the Lord. So at least mga kaigsunan, amen, so you are invited mga kaigsunan to join our every services mga kaigsunan, labi na may sundra sa Bagong Galiera. Amen. Morning 8:30 mag-start mga kaigsunan, ug sa Ulas mga kaigsunan 8:30 gihapon, and sa Bago Shero mga kaigsunan afternoon service dito alas 2, ug bisan pa mga kaigsunan dito sa Bato Turil alas 2 gihapon mga kaigsunan sa hapon. Amen. So ang Diyos mga kaigsunan magauban sa ato ang mga buluhaton. So kung wala pa kay church nga nakita mga kaigsunan labi na diri sa Davao City, because in Davao City mga kaigsunan, amen, we have all daghantang mga transient from different places and nangita og mga kasimbahanan mga kaigsunan. So you are very much welcome to our fellowship center mga kaigsunan, labi na diri sa New Hope Pentecostal Fellowship UPC of Davao City mga kaigsunan. Amen. Og diri sa Davao City, aduna tay upat ka New Hope churches mga kaigsunan, ato ani mga daughter churches mga kaigsunan, no? So hopefully makabisita mo sa duol sa inyong asa man mo dapit mga kaigsunan. Ang Bago Galiera mga kaigsunan, amen, diri ni banda mga kaigsunan sa south, no? Padulong sa Turil, and of course may igsuon ang Ulas dira sa MacArthur Highway. Amen. Talomo proper may igsuon. Nara po siya sa highway, and then diri po sa Shero, banda mga kaigsunan, o Bago Shero is bandang part sa dool sa Mintal mga kaigsunan, Tubok District, no? And then we have Bato Turil mga kaigsunan dito banda sa Sudlonon gid siya, padulong sa Bukid mga kaigsunan nga part sa Turil. Amen. So ang Diyos magapanalangin kanato o mga adlaw mga kaigsunan. Siguro kini si Brother Johnny Ansag, kung asa ka man karon gibutang sa Ginoo. So you are invited to join us at tomorrow service. Di lang sa Ulas, kung asa man kadapit sa downtown. I guess na siya sa Bangkiruhan, kung di ko kalimot mga kaigsunan, murag sa somewhere in downtown Brother Ansag. Amen. So you are very much welcome to join us tomorrow sa Ulas lang, diya sa highway lang gid siya, duol sa tulay sa Ulas, plan sa Cook mga kaigsunan. So pwede na mo kasunduon kung asa man kadapit karon nga nahimutang unya makaabot ka dito dapit sa Ulas mga kaigsunan. Siguro mga kaigsunan ini nga kagabion. Amen. So wa naman siguro yung nag-comments, na pa ba yung nag-comment tira sister? Wala naman siguro. So it's time to proceed mga kaigsunan, nga moadto kita sa ato ang Bible study nining matahom kayong kagabhion mga kaigsunan. Amen. So this time mga kaigsunan, amen, before we start, amen, ato ni maigsuon nga
ablihan sa mga pag-ampo. Samtang hangyon siguro na tumingson Sister Jessa magapanguna sa mga pag-ampo sa ato karon nga Bible study ning matahom kayo nga kagabion. Praise God. Hallelujah. Magampo ta mga igsoon. Hallelujah, Lord Jesus. Dalaygon ka nga Dios. Sa walay katapusan, Ginoo. Ginasimba ka na mo, Lord Jesus. Hallelujah. And we thank you, Lord God, for this another night nga makapamuhat usab kami para sa mga himian, Lord Jesus. Hallelujah. And Lord, samtang magawali ang imong ubos sa lagad, Ginoong Dios. Nasayod na may Ginoo nga gidihugan na nimuda ng imong pulong, Lord Jesus. And Ginoong Dios, nagapangayo usab kami og dihog, Lord God, para sa imong ubos sa lagad na samtang siya magawali ikaw magagamit siyang baba, Lord Jesus. Hallelujah, nga makaistorya, Lord God, sa mga letters, sa mga words, Lord Jesus. Hallelujah. O bisan pa, Lord God, hinaot nga dili kini maglabayng kawang sa mga tao nga makaduhog dinhi, Lord Jesus. Hallelujah. O dalaygon ka Dios sa walay katapusan. In mighty name of Jesus we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. So, sugdan nato mga kaigsunan ang ato ang continuous lesson mga kaigsunan sa the oneness of God in chapter 4, Jesus is God. Amen. So, atong isgutan ang previous discussion mga kaigsunan, amen, nga Jesus is God. Amen. And ang text ani mayson Colossians chapter 2 verse 9, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. And the Old Testament testify that Jesus is God. And we have all verses nga gipasuportahan nini mga kaigsunan. And even in the New Testament proclaims that Jesus is God. And we have verses nga itong gidiscuss niyagi mga Saturday mga kaigsunan. And also God was manifest in the flesh as Jesus. Amen. Mao natong gisgutan. And then the Word. So who is the Word mga kaigsunan? Amen. So the Bible says that in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. Og ang Word mga kaigsunan nga gisgutan diha mao si Ginoong Hesukristo. And the Word mga kaigsunan and God cannot separate. Amen. Mao na mga kaigsunan, we can testify and prove that Jesus is God. Tungod kay si Jesus mao man ang pulong mga kaigsunan, og siya uban sa pulong, og ang pulong mao ang Diyos. And Jesus also was God from the beginning of His human life. Amen. Ato ning gidiscuss ni aging mga Sabado, and then the mystery of godliness, no? Then gisgutan po nato mga kaigsunan, Jesus is the Father incarnate. Amen. So incarnate means invested with bodily and especially human nature and form. Amen. And even to give bodily form and substance too. Manay pasabot mga kaigsunan sa incarnation. Amen. So Jesus or God the Father mga kaigsunan incarnate in the flesh. Og mauna siya si Jesus mga kaigsunan. Muna itong gisgutan niagi mga kaigsunan Sabado, og daghang tang gipangisgutan mga kaigsunan, daghang mga supported verse nga atong ipangbasa, but this time we will continue this di mga kaigsunan. Jesus is Jehovah. Amen. So the verses of scripture demonstrating that Jesus is the Father incarnate do not exhaust our proof that Jesus is the one God. And below are the 12 verses of scripture especially proving that Jesus is Jehovah. So natay 12 ka mga bersikulo karon nga atong pagaisgutan nga si Ginoong Jesus gayud mao si Jehovah. So Jehovah means, amen, from the word I am that I am. Amen. And also makaigsunan gibasa po ni siya og YHWH or GHBH since dili mabasa makaigsunan tungod kay walay vowel letter. Amen. Mao na makaigsunan nga gibutangan nila vowel letter and they become Yahweh or Jehovah. Amen. So Jehovah is God the Father. Amen. That is why makaigsunan Jesus is Jehovah. Amen. So first verse nga atong basahon mga kaigsunan, amen, in Isaiah chapter 40 verse 3. Na ba kay Isaiah? Anay Bisaya? Kining Bisaya mga kaigsunan atong basahon. Isaiah palikos terjes sa ato ning basahon mga kaigsunan ang Isaiah chapter 40 verse 3. No, akong basahon per sa English mga kaigsunan.
sa some part of these verses nagingon prepare ye the way of the Lord. Amen. Sa gingon dira Sister Jessa 40 verse 3. Praise God, nagaingon diri mga igsoon, usa ka tingog nga nagsinggit, andama ninyo sa kamingawan, ang dalan sa Ginoo himuang tul-id, diha sa kamingawan ang usa ka lapad nga dalan alang sa atong Dios. Amen. So this is the prophecy mga kaigsunan nga matud pa sa book of Isaiah, prepare ye the way of the Lord. Amen. So take note mga kaigsunan, kung sa gingon diha, pag-andam sa dalan sa Ginoo. Amen. So the fulfillment ani mga kaigsunan sa Matthew chapter 3 verse 3. So says John the Baptist is the fulfillment of this prophecy. Of course, we know that John prepared the way for the Lord Jesus Christ. So kinsa may gipangandaman ni Juan mga kaigsunan sa Matthew chapter 3 verse 3, di ba sa Ginoong Hesukristo? And the prophecy is prepare ye the way of the Lord. So take note mga kaigsunan kanang way of the Lord. The Lord nga gisgutan dira is si Jehovah. Amen. Tungod kay capital letter ni siya mga Lord mga kaigsunan. It means dili ni siya basta-basta nga Lord. Gitukoy kini kang Jehovah. Amen. So that is why mga kaigsunan, of course we know that John prepared the way. No, katong gianda mga kaigsunan, di ba niingon si John nga gipasuguan niya sa Jesus nga ikaw na ba ang among gipaabot o magpabaabot pamiglain? Sa gingon sa atong Ginoong Hesus mga kaigsunan, igna si Juan nga mga buta nakakita na, mga bakol nakalakaw na. So nagpasabot mga kaigsunan nga siya na gayud ang ilang gipaabot. So in other words mga kaigsunan, the prophecy is preparing the way of the Lord, and John the Baptist preparing the way of Jesus Christ. So in other words, there is a proof that Jesus Christ is Jehovah. Praise the Lord. So since the name Jehovah was the secret name for the one God, and the Bible not apply it to the anyone other than the Holy One of Israel, so here is the applied to Jesus. So since ang pangalan sa Ginoo mga kaigsunan wala kayo kini ginalitok diha mga kaigsunan sa katawan sa Israel, but they use this as Holy One of Israel. Amen. The Holy One of Israel is Jehovah. Amen. Ang Diyos nga amahan mga kaigsunan. And here is applied to Jesus. Mana mga kaigsunan, I'm convinced that ang ipangandaman ni Juan sa dalan mga kaigsunan, that sa gingon Sister Jessa sa Matthew, amen, chapter 3 verse 3, this is the fulfillment of Isaiah chapter 40 verse 3, that the Bible says that there is a prophecy that the boys in the wilderness would cry, no, preparing the way of the Lord. So in chapter 3 verse 3 in Matthew, sa gingon din ha. Praise God. Kay kini siya mao ang gisgutan sa propeta nga si Isaias nga nag-ingon, ang tingog sa nagsinggit didto sa kamingawan, andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo, tul-ira ninyo ang inyong mga agianan. O kinsa may gipangandaman ni Juan the Baptist, di ba sa Ginoong Hesukristo? Amen. So in other words mga kaigsunan, Jesus Christ is the fulfillment of the prophecy that says the boys of the wilderness would cry, prepare ye the way of the Lord. Lord Jehovah. Amen. So in other words mga kaigsunan, amen, ang atong nabasa sa chapter 3 verse 3 in Matthew is the fulfillment that there is a preparation of the way of the Lord. So we are fully convinced na ang gipangandaman mga kaigsunan ni Juan mao gayud sa Ginoong Hesukristo. Mao na mga kaigsunan nga we believe that Jesus is Jehovah. Amen. That is one verse mga kaigsunan nga atong may isgutan. Dosi ni kabuok no ato ning isgutan mga kaigsunan. Nainayon na nato ni. Ug di nato ni mahuman mga kaigsunan. We will continue this next Saturday tungod kay ugmang adlaw Sunday. We are preparing for our Sunday service mga kaigsunan, but I want you to know nga even sa ato ang maigsoong kadaghan sa buluhaton, amen, nagahin gayud kami og mga pagtuon sa pulong sa Ginoo, ilabi na sa mga Bisaya, no? So I'm sorry for those who did not understand Bisaya, amen, labi na sa mga Tagalog mga kaigsunan,
no mga kapatid, because sometimes our mother tongue is Bisaya, so dili mi kaayo kana, we cannot speak Tagalog fluently. So that is why I use my mother tongue Bisaya, no. So pasensya sa atong mga igsoon nga dili makasabot og Bisaya, but I tell you, the Holy Spirit will guide you and teach you what I say. Amen. Praise the Lord. So nagtuon gyud mi sa pulong sa Ginoo para sa inyo mga kaigsunan, so that those people nga gusto makasabot mga kaigsunan nga aduna lamay usa ka Dios. This is our Bible study series lesson nga inyong matkutlo matun-an mga kaigsunan ang atua gayong doktrina nga aduna lamay usa ka Dios, and how can we kanang setaga na reconcile that the God of Father and Jesus is one. Amen. So in other verses mga kaigsunan, paliw ko basta Sister Jessa, Malakay chapter 3 verse 1. O ato ni magsong himay-himayon, no? Ang Malakay chapter 3 verse 1. Sa giingon din sa Bisaya, ako Bisaya sound sa English first. So says the Lord, Malakay last book, no, Old Testament. So the Lord whom you seek shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant. This was mana siya, the messenger of the covenant. Basada sa Bisaya. Tanawa ako magpadala sa akong sinugo aron sa pag-andam sa dalan una kanako ug sa kalit ang Ginoo nga inyong gipangita moabot sa inyong templo, ang sinugo sa kasabutan nga inyong gikahimutan siya moabot sa nag-ingon ang Ginoo sa mga panon. Okay. So nagapangita kita sa Ginoo mga kaigsunan ug siya moabot diha sa templo. So this is also a prophecy nga adunay Diyos nga moabot sa templo mga kaigsunan. So this was the fulfillment by Jesus, whether the literal temple or the temple of Jesus' body, it means, or it is means, no? So according to John chapter 2 verse 21. Okay, mao ni siya ang katumanan mga kaigsunan sa Malakay chapter 3 verse 1. Amen, nga nagapangita kita og niabot sa pagkalit ang Ginoo diha sa iyang mga templo. So he is the temple. Ug asa man ang templo mga kaigsunan? 2:21 sa John, sa giingon ni Sister Jessa. Apan siya nagsulti mahitungod sa templo sa iyang lawas. Gisgutan niya ang templo nga ang iyang lawas mga kaigsunan. So literal temple or the temple of Jesus' body is meant. Amen. So mao ni mga kaigsunan nga ang Ginoo daw moabot sa kalit diha sa iyang templo. So kinsa man ang templo? Asa man ang templo? Amen. Mao na mga kaigsunan nga we believe nga si Jesus Christ ang miabot gayud. Amen. Ang nipuyo mga kaigsunan, praise God, diha sa templo. Know ye not, the Bible says, know ye not that your body is a temple of the Holy Spirit. Amen. So kung gipuy-an ka sa Espiritu, gipuy-an ka sa Diyos. No? Gipuy-an ka sa Espiritu ni Kristo. That is why mga kaigsunan, in Malakay chapter 3 verse 1, the Lord whom you seek shall suddenly come to His temple. O kinsa man ang templo? Asa man ang templo? Di ba kita? So si Ginoong Hesukristo mga kaigsunan miingon, nagsulti nga mabitaw to nasuko ang mga Hudiyo kay giingnan niya kining templo akong pagagubaon unya pagatukoron ko sulod lamang sa tulok adlaw. Siya nga wa ka kuyapi, gibuhat namo ni pila ka katuigan niya imo lang buhaton sa katulok adlaw tungod kay ang ipasabot sa atong Ginoo nga templo mga kaigsunan ang iyang lawas. Praise God. Mao na mga kaigsunan nga it is not literal temple but the body of Jesus mga kaigsunan, and bisan kita. Amen. That is why the Bible says, for in Him dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Diya kanya gipuy-an siya sa pagka-Diyos mga kaigsunan, og ang Espiritu sa Diyos mupuyo diya sa templo, og ang templo mao kita. Tungod kay ang Biblia nag-ingon, wa ba mo masayod nga ang inyong mga lawas maoy templo sa Diyos. Okay, so mao na mga kaigsunan. So ako gining hinahinayon so that we can prove that Jesus is Jehovah. Amen. Praise the Lord. So ikatulo, Sister Jessa, nagisgot po siya dire sa Jeremiah
chapter 23 verse 5 to 6. Unsay giingon diri. Amen. So ato ning basahon pag-ayo. Basahon na muna sa Bisaya makaigsunan and then sa English pud. Amen. Jeremiah 23 verse 5 to 6. Praise God. Nagaingon diri mga igsoon sa Jeremiah 23 verse 5 to 6. Ang mga adlaw nagsingabot gayud, nagingon ang Ginoo nga ako magpatindog alang kang David og usa ka matarong nga sanga og siya magmando ingon nga hari og mudumala nga maalamon og magpahamtang sa hustisya og magpakamatarong dinhi sa yuta. 6. Sa iyang mga adlaw sa Juda maluwas ug ang Israel magpuyo nga layo sa kakuyaw ug mao kini ang ngalan nga itawag kaniya ang Ginoo mao ang among pagkamatarong. Amen. So, nagisgot niya, Maikson, it speak a righteous branch from David, the clear reference to the Messiah, and names him the Lord or righteousness. Amen. Gisgutan nila, Maikson, ang saad nga ang Messiah, mga kaigsunan, mao gayud ang panguna ug magadumala diha sa katawan sa Israel, mga kaigsunan. Ug ang iyang pangalan mao ang the Lord our righteousness. So bisan mayson ang Jeremiah chapter 33 verse 15 to 16 nagisgot po the Lord our righteousness. In other words, amen, Jesus is Jehovah our righteousness. Amen. Ngano man mga kaigsunan tungod kay ang Dios sa pagkamatarong gisgutan nga mao yang pangalan, mao man ang saad sa Biblia nga magadumala. Sa giingon dia Sister Jessa, pali ka pagbasik sa 6 sa 23:6. Hinahinaya pagbasa Bisaya. Sa iyang mga adlaw ang Juda maluwas. Amen. Oh, sige. Mora. Ug ang Israel magpuyo nga layo sa kakuyaw. Amen. Sunod. Ug mao kini ang ngalan nga itawag kaniya ang Ginoo mao ang among pagkamatarong. Mao na ang gilauman sa Juda ug Israel, mga kaigsunan, ang Messiah. That is why sad to say this time until now the people of Israel wa pa gyud sila mituo nga naa ang Messiah. They're still waiting for the Messiah, mga kaigsunan, pero wala sila masayod. 2,000 years ago, Jesus Christ born at Bethlehem, mga kaigsunan, og mao to ang Messiah. That is why, mga kaigsunan, ang Biblia nag-ingon, kung dili gayud kamo moto nga ako mao siya, mga matay gayud kamo sa inyong mga sala. That is why, mga kaigsunan, even the Bible declares nga si Ginoong Hesus mao gayud ang amahan. Amen. Mao na siya, Jesus is Jehovah, mga kaigsunan. So nindot, mga kaigsunan, nga ato ginuntun-am tungod kay some Trinitarian believers, amen, until now they are in trouble. Amen. Matud pa, mga kaigsunan, kinsa man gid atong tuhuan, kinsa man gyud asa man gid ang tinuod, no? So how can we reconcile that there is only one God and yet naapay first person, na second person, na third person? So how can you say that there is three distinct person yet one God? Amen. So in other words, distinct person is individual person. In other words, there is different, mga kaigsunan. So parihara na siya igsuon sa 1 plus 1 plus 1. So a total of 3. So you cannot say 1 plus 1 plus 1 equals 1. Oh, so that is why you must reconcile the Father, Son, and Holy Spirit nga mahimo gyud silang usa. Tungod kay kung mayon ta nga kana silang tulo uusa, so how can you explain this? Amen, nga usara sila nga og miingon sila maigsoon nga lahi ang amahan, lahi ang anak, no? Amen. Unya, mga kaigsunan, mas gamhanan kuno ang amahan kay ang anak a junior raman. Oh, praise God. So the Bible says also that God is a spirit. The Father is a spirit. Amen. And there is a Holy Ghost. And Jesus, when Jesus ascended to heaven, He sent another comforter. He sent His Spirit, mga kaigsunan, managingon, the Spirit of Christ. So, how many Spirit we have received? Amen. That is why, mga kaigsunan, samara sa usa ka tao, mga kaigsunan. Amen. Aduna siya usa ka lawas, pero aduna siya tulo ka responsibilidad. Ingon nga amahan, kung naa siya mga anak, og tungod kay naapod siya amahan, gitawag siya anak. At yet kung usa siya ka magtutudlo or unsa yang trabaho, engineer, lawyer, doktor, mao na iyahang buluhaton or role in life.
Amen. So that is why mga kaigsunan, still one person and one name mga kaigsunan. Mo na nga, you cannot divide God into three. Amen. Ayaw gyud mga kaigsunan kay ang uban malibog kinsay motubag sa ilang pag-ampo. But we believe nya kining langit no nato nga Dios mga kaigsunan nadayag sa lawas o diha sa lawas mga kaigsunan siya mao sa Ginoong Hesukristo. That is why the Bible says in Philippians mga kaigsunan, tanan nimong pagabuhaton, do it in the name of Jesus Christ. Nga naman diha sa pangalan ni Jesus naa na ang tanan mga kaigsunan. Wala na kay lain pangitaon pa diha sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. In all mga kaigsunan naa sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. So proceed ta mga kaigsunan sa ikaupat. Amen. Unsay giingon sa ikaupat, Sister Jessa, sa Isaiah gyapon 59:16. Amen. Ato ning basahon Isaiah 59:16. Praise God. Nagingon din mga igsoon, siya nakakita nga walay bisan usa og nahibulong nga walay nagpataliwala. Busa ang iyang kaugalingon nga bukton nagdala og kaluwasan kaniya ug ang iyang pagkamatarong mao ang naglig-on kaniya. Amen. So Isaiah said, speaking of Jehovah, His arms brought salvation, according to Isaiah 59:16, and His arm shall rule for Him. Amen. So ang iyahang abaga magarul mga kaigsunan, arms, no? So in Isaiah chapter 40 verse 10, amen, gisgutan din na og Isaiah chapter 53 verse 1 to 2 describe the Messiah as the revelation of the arm of the Lord. Amen. So therefore, Jesus the Savior is not another God, but an extension of Jehovah in human flesh to bring salvation to the world. O, baliog ba sa Isaiah 53 verse 1 and 2. Amen. Tungod kay si Jehovah mauman ang arm brought salvation mga kaigsunan. So this is also a fulfillment sa Isaiah 53 verse 1 to 2 kung kinsa ang arm of the Lord. Praise God. Kinsa bay mituo sa among nabatian ug kang kinsa man gipadayag ang bukton sa Ginoo. Kay siya mitubo sa iyang atubangan sama sa usa ka linghod nga tanom ug sama sa gamot sa uga nga yuta siya walay panagway o kaanyag nga kita mutan-aw kaniya ug walay katahom nga kita magtinguha kaniya. It's refer to Jesus Christ nga siya ang nagtubo kalinghod mga kaigsunan o gani nagisgot po din ha nga walay katahom. Amen nga angay pangandoyon. So mao ni ang verse nag-ingon nga si Jesus Christ dili gyud gwapo. O ngano man tungod kay ang Biblia nag-ingon dili siya angay tinguhaon. Amen. Mao na maigsoon nga mingon ang mga Israel nga dili gyud ni mao ang Misaya. Kay kung Misaya pa ni dapat harianon ang iyang panagway. Kung Misaya pini nagtao ni gikan sa palasyo, pero ang Biblia nag-ingon nga walay katahom nga angay tinguhaon diha kaniya mga kaigsunan. Amen. Busa matod pa, therefore Jesus the Savior is not another God, but an extension of Jehovah in human flesh to bring salvation to the world. Praise God. Aron nga mahimo sa Ginoo makabot ang kalibutan mga kaigsunan, He incarnate mga kaigsunan, na tao siya in form of human flesh. Amen. Mo na mga kaigsunan nga tugisgutan nato ang previous Saturday may son God the Father incarnate. Amen. Mo na mga kaigsunan nga in form of human mga kaigsunan aron nga makauban nato siya. Di ba nag-ingon dia sa Isaiah nga Emmanuel, his name is Emmanuel, or sa Matthew mga kaigsunan, amen, in meaning ana God is with us. So since Jesus Christ with us 2,000 years ago, and then the Bible says God is with us. So kinsa man ang nagkauban nato, di ba, si Jesus? In other words, Jesus is God. Praise the Lord. So Isaiah chapter 40 verse 5, unsay po'y giingon diha Sister Jessa. Then prepare po sa 42. 40 verse 5. Praise God. Nagaingon diri unya ang himaya sa Ginoo ipadayag o ang tanang
tao makitaan nini kay ang baba sa Ginoo nagsulti niini. Amen. Isaiah prophesied that the glory of the Lord would be revealed to all flesh. Madayag diha sa tanang mga tao, mga kaigsunan, ang himaya sa Diyos according to Isaiah chapter 40 verse 5 o sa 42 verse 8, Sister Jessa. Praise God. Og nagaingon po diri mga igsuon, haliya ako si Yahweh, mao ka na ang akong ngalan, akong himaya dili nako ihatag sa uban, o ang akong pagdayeg ngadto sa mga kinulit nga mga larawan. Amen. So since Jehovah said He would not give His glory to another, subot ipasabot, wala gyud siya'y kabahin, wala siya'y ginasyeran sa iyang himaya. So unsay gingon sa 40 verse 5, the Isaiah prophesied that the glory of the Lord would be revealed. Madayag sa tanang unod, mga kaigsunan, og ang the fulfillment of this, the since Jehovah said He would not give His glory to another. So we know we could only fulfill this prophecy by revealing Himself. So di ba ang iyang himaya madayag sa tanang unod? So kinsa maning mga unod kita, o kinsa man ang ma-reveal, mga kaigsunan, di ba ang Diyos? So indeed, we find in the New Testament that Jesus had glory from the Father. According to John chapter 1 verse 14, balihog basa, John chapter 1 verse 14, nagisgot din na may tungod sa himaya gikan sa iyang amahan. So mao na ni ang propesiya nga ang himaya sa Dios madayag sa tanang unod. 1:14 sa John, sa gingon Sister Jessa. Ug ang pulong nahimong tao og mipuyo uban kanato, ug atong nakita ang iyang himaya nga iyang nadawat gikan sa amahan, ingon nga bugtong anak puno sa grasya ug kamatuoran. Amen. Ang himaya nga iyang nadawat, mga kaigsunan, mao ni ang fulfillment sa Isaiah 40 verse 5 that the glory of the Lord would reveal to all flesh. Pagkas nindot, mga kaigsunan, praise God nga nadayag yun ang atong Ginoo, mga kaigsuonan. Praise God. So we know, amen, or even mention in New Testament that Jesus had glory from the Father. He is the Lord of glory according to 17 verse 5, 1 Corinthians chapter 2 verse 8. When Jesus comes again, He will come in the glory of the Father. Amen. In Matthew chapter 16 verse 27, then Mark chapter 8 verse 38, since Jesus has Jehovah's glory, He must be Jehovah. Kay naaman siya himaya gikan kang Jehovah, so siya gayud si Jehovah. O di ba ingon si Jehovah nga, I will not share my glory to another. So kung na'y magdala-dala anilain, masuko siya. Yet siya man si Jehovah. So it means siya ang magdala sa himaya, mga kaigsunan. And Revelation, Isaiah 40 verse 5, revealed to all flesh. Amen. So mga kaigsunan, no? Number 6, Jehovah said, Isaiah 52 verse 6, therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He that do speak. Behold, it is. 52 verse 6. Unsay giingon diya sa Bisaya? Tungod niini ang akong katawhan makaila sa akong ngalan, busa ni anang adlaw sila makaila nga ako mao ang nagsulti ania ako. Amen. Moabot gyud ang panahon, mga kaigsunan, nga ang iyang katawhan makaila sa iyang pangalan. O naa gyud di ay pangalan ang Dios. So therefore, mga kaigsunan, kana nga adlaw sila mahibalo nga ako ang nagasulti diya kanila. Amen. So Isaiah 52 verse 6 na siya, mga kaigsunan. And then the declaration of that, mga kaigsunan, is John chapter 1 verse 18. Amen. Yet we know that Jesus is the one who declared the Father, manifested the Father's name, and declared the Father's name. 1:18 John. Sige ngon. Wala pa gayoy tao nga nakakita sa Dios. Ang bugtong nga Dios nga anaa sa sabakan samahan mao ang nagpaila kaniya. Amen. So sa English version ana, mga kaigsunan, amen, nagsulti diha that
the one who declares the Father's name. Amen. So, say makaigsunan ang Bisaya, dili kayo siya kasaligan. Amen nga verse, no? So, ambak na ta sa 17. Kung sa pagigingon sa 17 verse 6. Diyan gyapon. Praise God. Nagaingon po diri sa 17:6, mga igsoon, gipadayag nako ang imong ngalan ngadto sa mga tao nga imong gitugyan kanako gikan sa kalibutan. Amen. Kini sila imo apan gitugyan nimo sila kanako o gituman nila ang imong pulong. O gipadayag ang pangalan sa amahan nga gitugyan diha kaniya. Unsay pangalan sa amahan? Naa kang Hesus. Gitugyan man kaniya, pala basa, ina-inayo basa. Kanang clear kayo nga basa. Sige. Gipadayag nako ang imong ngalan ngadto sa mga tao. Okay, sa mga tao gipadayag ni Jesus ang iyang ngalan. Then Nga imong gitugyan kanako gikan sa kalibutan. gitugyan kaniya kanako gikan sa kalibutan. That is why makaigsunan, the Bible says in Matthew 1:21, and you shall call his name Jesus. So gitugyanan siya sa pangalan. Amen. And then continue. Kini sila imo apan gitugyan nimo sila kanako o gitugyan man nila ang imong o gituman man nila ang imong pulong. Amen. So managingon diha mga kaigsunan. So Jesus declared the Lord's name. Muna mga kaigsunan. So thus he must be Jehovah. So siya ang nagdeklarar sa pangalan sa ato ang Ginoo. Busa mo na makaigsunan nga si Ginoong Hesus nagdala gayud sa pangalan sa amahan. So sa may pangalan sa amahan. Sa Old Testament, the name of God was unrevealed. Wala na dayag makaigsunan because Jehovah is not a name. Even Yahweh makaigsunan, but the fulfillment, that is Zechariah chapter 14 verse 6. Wa ko na sayop makaigsunan. In that day, there is one name. O gisgutan dia adunay usa ka pangalan mga kaigsunan. So ang pangalan ni Jesus ang nadayag mga kaigsunan. Mo na nga we believe that Jesus is Jehovah. Okay. So number 7 mga kaigsunan, hapit na ta. Amen. The Lord said that unto me every knee shall bow, every tongue shall swear. Oh, Isaiah 45 verse 23. Nga matod pa sa Ginoo makaigsunan, ang tanang mga tuhod magaluhod ug ang ilang mga dila magasaan. No? Isaiah 45, then Paul quoted also verse of scripture to prove that all shall stand before the judgment seat of Christ. Romans chapter 14 verse 10 to 11, and also Paul also wrote that in the name of Jesus every knee should bow. Di ba ningon si Jehovah mga kaigsunan sa Isaiah nga that unto me every knee shall bow? Tanang mga tiil, mga tuhod, mga luhod kang Jehovah. And also Paul nagsulat nga ang tanan kunong mga tuhod magaluhod sa pangalan ni Jesus. So kinsa man imong ludhan, si Jehovah o si Jesus? But when you accept that Jesus is Jehovah, so you worship one God, and His name Jesus. Amen. Zechariah chapter 11 verse 4. Zechariah offers convincing proof that Jesus is Jehovah. In the passage beginning with Zechariah 11 verse 4, nagingon nila mga kaigsunan, the Lord my God said, so they with for my price 30 pieces of silver. Amen. So kinsa man tong gipalit mga kaigsunan og 3 ka pieces nga 30 ka pieces nga silver. Zechariah, Haggai, mana 11:4. Praise God. Nagaingon diri mga igsoon, mao kini ang imong ang gingon sa Ginoo nga akong Dios. Himua ang imong kaugalingon nga tigbantay sa mga karnero nga ihawanon. 11:4. Sorry. Mao ba?
So sa English, naingon, so they wait for the price, 30 pieces of silver. And Jehovah stated also in Zechariah, 12:10, Jehovah stated that they shall look upon me whom they have pierced. Of course, it was Jesus who was sold for 30 pieces of silver, and to whom first Matthew chapter 26 verse 14 to 16, that Zechariah chapter 12 verse 8 says, with the reference of Messiah, the house of David shall ask God. And Zechariah also wrote that the Lord my God shall come unto the saints with thee, and describe him battling against many nations and stepping foot of the Mount of Olives in Zechariah chapter 14 verse 35. Of course, we know Jesus is the one coming back of the Mount of Olives as King of Kings and Lord of Lords to war against the nation. So kanang giskutan dia mga kaigsunan, sometimes dili nato masaligan kining ubang mga Bisaya kay di magsultig tinuod mga kaigsunan, no? Pero diri sa King James mga kaigsunan, amen, labi na mga kaigsunan sa King James o sa ubang mga version nga Bisaya, nagisgot din ha nga si Jehovah nag-ingon mga kaigsunan, no? Itataglain nga version mga kaigsunan diri sa Bisaya, amen, unsay pasabot ani mga kaigsunan. Zechariah 11:4. Zechariah 11:4. Mao kini ang giingon ni Jehovah nga akong Dios, pasiba sa panon sa mga ihuan. Amen. Then Zechariah ba? 11:4. So lahiyang kuan diri. And then sa 12, sa giingon da sa 12 verse 10. Ay sorry. Wala. Verse 12. Verse 10. Chapter 12 verse 10. Og ikabukbuk ko sa ibabaw sa balay ni David og sa mga palmuyo sa Jerusalem ang espiritu sa grasya og sa mga muyo, og sila motuto kanako sa ilang lagbasan, og sila magbalata tungod kaniya, ingon sa usa ka magabalata tungod sa iyang anak nga lalaking bugtong, og magaanto sa kapait tungod kaniya, ingon sa usa ka nagaanto sa kapait tungod sa iyang panganay nga anak. Okay, so giskutan diri mga kaigsunan, no? So hindi siya nasigo, wala siya nasigo, no? Dili kay siya or nasayop pa ni nga verse. Zechariah. Okay. So they wait for my price, no, 30 pieces of silver. No, asa ni siya dapit gisulti mga kaigsunan sa 11:4 sa English. So na malita, no, sa kaninga verse. Amen. So wala siya, di siya mao mga kaigsunan. But in Matthew chapter 26 verse 14 to 16 mga kaigsunan, it refers to Messiah. Amen. Bisan makaigsunan, nagisgot din na nga ang mubalik gayud maigsuon mao si Ginoong Hesus. Amen. So kinsa man, no, dili kay siya masibo asa to dapit nga verse ani. So dili siya pareha sa Bisaya makaigsunan. Amen. So diri na lang sa John chapter 19 verse 34 atong basahon makaigsunan. 19:34 sa John. Praise God. Og nagaingon diri mga igsoon, apan usa sa mga sundalo miduslak og bangkaw sa iyang kilid, og diha mibuhagay ang dugo og tubig. Amen. So morning gingon diri, so they wait for my price, 30 pieces of silver. Tungod kay sa diyang gipalit siya maigsoon sa 30 pieces of silver aron nga malansang dito sa cross. So gisgutan diya mga kaigsunan
nga kini gayong atong Ginoo mga kaigsunan, di lang kay siya maklaro sa Bisaya, no? So matod Padre Sicaraya offer convincing proof that Jesus is Jehovah in the passage beginning with Sicaraya 11 ba ito atong ibasa? 11 verse 4. Amen. And even chapter 12 verse 10 mga kaigsunan. Okay? So diya mga kaigsunan, naghisgot pud nga ang mobalik mga kaigsunan mao gayud ang usa nga mobalik diya sa Mount Olives, ang hari sa tanang hari o Ginoo sa tanang Ginoo. Amen. So maghisgot diya mga kaigsunan, amen, nga si Ginoong Hesus gayud mga kaigsunan mao gayud ang mobalik. Amen. And then the Bible say also in Sicaraya mga kaigsunan nga siya kato, amen, nga gihatagan og presyo nga 3 ka pieces of or 30 pieces of silver. So fulfillment of that is Jesus ang gipalit mga kaigsuonan og 30 pieces of silver aron mamatay. Amen. Pero siya usab mao ang mabalik mga kaigsuonan didto sa Mount Olive. Amen. So kana mga kaigsuonan, nagisgot gyapon kana nga si Jehovah is Jesus is Jehovah. So when Paul, in number 9 mga kaigsuonan, so when Paul, the educated Jew and the Pharisee of Pharisees, the fanatic persecutor of Christianity, was stricken on the road of Damascus by the blinding light from God, and asked, "Who thou art, Lord?" As a Jew, he knew there was only one God and Lord, and he was asking, "Who are you, Jehovah?" Amen. So, if you remember mga kaigsunan nga si Pablo nakasugat dito sa dalan sa Damascus, o tungod kay siya usa ka Hudiyo, nakasayod siya nga doon na lamay usa ka Diyos. So when he asked, "Who art thou, Lord?" Sayang pagpangutan na kinsa ka man Ginoo. So he referred to Jehovah, kinsa ka man Jehovah. Kinsa ka man Ginoo, because the Lord is not name. Amen. Apanangutan na siya, kinsa ka man Ginoo. As a Diyos mga kaigsunan, nasayod siya nga nayo sa lamang ka Ginoo o gusa ka Diyos. Busa matod pa niya mga kaigsunan, "Who are you, Jehovah?" In other words, in Acts chapter 9 verse 5, the Lord answered, Jesus answered. Amen. The light answered. The Spirit, matod pa, "I am Jesus." That is why si Paul nga nangutanakin sa kaman Jehovah, adunay mitubag nga ako mao si Jesus. Amen. So si Jesus is mao gayud si Jehovah. In number 10, although Moses dealt with Jehovah God, Hebrews 11:26 says that Moses esteemed that reproach of Christ to be greater riches, amen, matod pa, than the treasure of Egypt. So Moses, God was Jesus Christ. Amen. So bisan gani makaigsunan si salamat Pastor Cesar na mali ato ang kuan verse Sicaraya 13 verse 6, nakita nila ang sugat ni Jesus na kinalang sinibat sa kanyang tagiliran. So mani siya Sicaraya 13. Thank you so much Pastor. Amen. So murag na misplaced diri ang verse. Amen. So thank you kayo. Amen. So even Moses makaigsunan dealt with Jehovah. Amen. Og matod pa niya makaigsunan says that Moses esteemed the reproach of Christ to be greater riches than the treasure of Egypt. So Moses, God was Jesus Christ. Amen. So in Psalms also 68 verse 18, the effects of sin which Jehovah ascend on high and lead captivity captive, yet he know Jesus ascended and lead captivity captive. In fact, Ephesians chapter 4 verse 7 to 10 applies this prophecy to Jesus. Even Ephesians makaigsunan o even sa Psalms 68 verse 18 nagisgot kini, amen, nga kini makaigsunan naggiya sa mga dinakpan mao ang pag-apply makaigsunan, o when we apply this, amen, the prophecy, the fulfillment of the prophecy is Jesus. Amen. And even Revelation chapter 22 verse 6 says, "The Lord God of the holy prophet sent his angel to John." But in verse 16 says, amen, matod pa mga kaigsunan, "I, Jesus, have sent my angel to testify unto you." So there are yet many more passages of scripture
identifying Jesus with the one Jehovah God. So below is the list. Matod pa diri sa ubos ni Mason ay mga listahan diri mahitungod sa pag-describe kang Jehovah nga aduna siya mga gipamaris mga kaigsunan nga mga bersikulo nga nag-describe nga si Jesus mga kaigsunan in the same way mga kaigsunan siya gayud nagproba diya sa kasulatan nga si Jesus is Jehovah. Amen. So it might be we will continue this mga kaigsunan sa sunod na Sabado tungod kay wala na tay oras mga kaigsunan. Praise the Lord. So we have almost 12 amen verses amen that says in Old Testament and describe also in the New Testament may so on the fulfillment of the prophecy in the Old Testament nga si Jesus gayud mao si Jehovah. Amen. So gusto nato mga kaigsunan sabton sa matag usa ka nato nga walay laing Dios gawas lang sa atong Ginoong Hesukristo. The Bible says tanang tuhod magapiko sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Every knee shall bow in the name of Jesus because His name is powerful. His name is a miraculous. Amen. Walay imposible sa iyang pangalan mga kaigsunan. Busa nini nga kagabion sultian ko ikaw. Kung aduna ka may mga panginahanglan, aduna ka may mga problema, aduna ka may mga balatian, call the name of the Lord. Ayaw pagduha-duha sa pagtawag sa pangalan sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kini nga Dios mga kaigsunan gamhanan sa tanang ganhanan. And there is many testimony, amen, that when they call the name of Jesus, they healed in every disease. When they call the name of Jesus, they changed their lives. Amen. When they call the name of Jesus, amen, daghang mga kinabuhi ang nakabaton o kaluwasan mga kaigsunan. Busa ikaw, amen, kung aduna man tay kalapasan at tubangan sa Ginoo, repent, amen, ask the name of Jesus and Jesus will forgive us. Amen. Kung gusto ka kaluwasan mga kaigsunan, tumuo ka kang Jesus og pagpahinulsol og pabautismo sa iyang pangalan mga kaigsunan tungod kay ang pagbautismo sa pangalan ni Jesus kapasayloan sa sala og madawat mo ang balaan nga espiritu. Busa mga kaigsunan, wala mi lain giwali diri. Amen. Wala mi lain katuyuan sa atong pagtuon nga masabtan unta nito, masabtan unta nimo nga naa karon nagabiyo mga kaigsunan diri sa ato ang live Facebook streaming mga kaigsunan nga diin adunay usa ka Dios nga gamhanan, usa ka Dios nga kasaligan, siya ang atong paglaom sa kinabuhi. In fact mga kaigsunan, in Titus chapter 2 verse 13, amen, matod pa, looking for that blessed hope, the great appearing of the great God, the glorious appearing of the great God and Savior Jesus Christ. Mao na atong ipaabot ang dakong pagpadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Nga ang ato ang dakong Dios o manluluwas. Nakitay laing manluluwas mga kaigsunan. Amen. That is why the Bible says, amen, dito sa Sikaraya mga kaigsunan, amen, ang iyang tagiliran, amen, bangkaw aron nga maulaan kita sa iyang hamili nga dugo. Because that is the fulfillment of the prophecy that without shedding of blood there is no remission of sin. Jesus manifests, amen, God manifests in the flesh aron mamatay dito sa cross, aron nga ang iyang hamili nga dugo, the innocent blood will pour out to forgiveness of sins of all mankind. That is why mga kaigsunan ni kagabion, believe Jesus Christ in your life. Accept Him. Amen. Pabautismo sa iyang pangalan o ang kaluwasan mga kaigsunan naagayod diha sa iya pangalan mga kaigsunan. Busaning kagabion, amen, wala na tayo oras mga kaigsunan, but before we leave, amen, magbilin kaming mga pag-ampo diha kaninyo. Amen. Kung ugmang adlaw mga kaigsunan nangita kag simbahan, pangitag simbahan sa United Pentecostal Church, join service of United Pentecostal Church. Amen. Kung asa ka man gipahiluna karon gikan sa Luzon, Visayas ug Mindanao, find a church where you can worship and to have fellowship with the people of God. Kung nakay panginahanglan, nakay balatian, just call the name of the Lord Jesus. Ask the people of God,
to pray for you in the name of Jesus. Tungod kay ang pangalan ni Jesus, mga kaigsunan, gamhanan, and He will answer all prayers, and He will heal every disease. Tungod kay usa siya kamilagroso o pamaagi, siya ang Diyos nagahatag pamaagi. Bisan sa imong problema, siya magasulban. Salamat mga kaigsunan sa atoa karon nga pagtuon. So hopefully nga nakakaton kita sa pulong sa Dios o nakahatag kinig pagtulunan sa matag usa. If you are Trinitarian believer, it's time to open your mind, amen, that the Holy Trinity is not found in the Bible. God cannot divide into three. God cannot divide into 2 or 3 or 4. But what the Bible says, the foundation of the people of Israel, hear Israel, the Lord our God is one Lord. Mao natong barugan, amen, nga nag-inusara ang Diyos. Matod pa sa Isaiah, I will not share my glory to another. Amen. Walay lain may suon nga himaya kay He will not share it to other, but there is only one God full of glory. Amen. Mao ang ato ang Ginoo nga nadayag sa lawas o ginganlag si Ginoong Hesukristo. Igsoon mag-aampo kita sa atong pagtapos. Dalaygon og silibahon na mga Dios. Salamat Ginoo sa kahigayunan nga nakahimo kami sa pagtuon sa imong mga pulong. Bisan sa amo karon mga viewers, sa mga kaigsuunan nga nakadungog niini nga mga pag-ampo. Extend your hand, Lord, to bless their lives, to provide every needs. Bisan sa ilang mga balatian, mag-aayo ka, kay gamhanan ka nga Diyos. Lord, bisan pa sa matag usa nga dunay mga pangutana sa kinabuhi, ikaw Ginoo magpadayag kanila. Og ang imong gahom may magdiktar sa ilang hunahuna nga ikaw ang ayan namong alagaron og simbahon. Nga bisan pa nining katapusang mga adlaw, Lord, bisan sa amo ang crisis nga giatubang pandemic, ang mga virus walay gahom sa lawas sa imong mga kanakan. In Jesus' name, because we are protected by the blood of our Lord Jesus Christ. Lord, sa mga kaigsunan namo nga naa karon sa balatian, ikaw magatabon sa imong hamiling nga dugo diha kanila, Amahan. Sa ilang panginahanglan magapanalangin ka. Bisan pa og mga adlaw, magabless ka sa mga kaigsunan namo, Ginoo. Og dadon mo sila sa dapit din sila makahimo sa mga pagsimba aron nga ikaw o Dios among mahimaya sa among mga kinabuhi. Nining kagabhion, amo kang gipasidunggan, back all the glory and honor in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Praise God, hallelujah. Dalagin gud ang atong buhi nga Dios sa kanunay mga igsoon. Praise God, and we are so thankful kay syempre aduna siya gigamit mga igsoon nga tao aron ma-explain good sa atwa og tarog ang tanan, amen, about the oneness of God, amen. Kay daghan yung mauban nga nagatuog duha ka Dios, tulo ka Dios, but karon ang panahon mga igsoon, praise God, matud pa sa Ginoo pastor kung usa ka Trinitarian or duha ba yung Ginoo, amen. Karon ang panahon nga ikaw mag-open sa imong una mga igsoon og most of all i-open ang Biblia mga igsoon, basag tarong, amen. And isabton nato, praise God, about the oneness of God, amen. Kadaghan yung tag mabasa, especially Isaiah mga igsoon. Praise God, hallelujah. Og bisan pa kang Brother Bobby Templa, maayong gabi kanimo Brother Bobby, amen. And dalagyon nitong nga Dios, matod pa niya maayong gabi Pastor and Sister Jessa. God bless po sa inyo, watching from Catalunan, Pequeño. Wow! So, doon din si Brother Bobby Templa, amen. So, God bless Brother Bobby. And if ever wala kay simba dirang dapita, amen. So, aduna tayo doon nga simbahan da sa Katulunan, Pequeño. Amen. So, pwede minimo i-chat aron matultulan ka na mo if ever wala ba ka or napadayon ba ka dira. So, kung nagasimba man ka, Brother Bobby, padayon lamang ka. Amen. Yes, amen. Si Pastor Glenn dira ang dapita. Praise God. O kauban po nato si Pastor Cesar Verano.
Amen. Hallelujah. Matod pa niya dari. Amen, Pastor. Yes, hallelujah. O kauban pa nato si Sister Job Mar Mabayaw. And naadiri si Sister Jamaica. Amen. So, tita ni Sister Jamaica. Amen. So, God bless Mabayaw family and kanimo dira sa Saudi, Sister Job Mar. Ang Diyos kanunay magapanalangin and keep safe as always. Praise God. Og matod pa ni Pastor Cesar. Yes, hallelujah. Og diri kang Brother Robert just yun. Amen. Sa matod pa niya mayong gabi, Pastor. Paki-shout out Katigan Church. Amen. So, morning. Si Mau pa niyang simbahan ni Pastor Giovanni Visitor. Amen sa Katigan. So, God bless Brother Robert og sa mga igsuon nato diraan dapita sa Katigan Church uban kay Pastor Giovanni Visitor. Amen. So, hignaot no nga magka-fellowship ba og balik ang Zone 4. Amen. Aron magkita ay ba? Amen. So, I hope good mga igsuon. Amen. Og magkita ay usab kita Brother Robert. Praise God. O ba? Ang matod po dili kang Pastor Cesar. That's right, Pastor. Yes, amen. Preach it. Hallelujah. Og dili legit. Pero legit po kitong give na preach mga igsoon. Amen. So, dalagan gid ang atong buhi nga Dios. Uban po dili kang Brother Joel Kasabay. Amen. Kaya wag nakabaliktad mo yung name. Amen. So, mayong gabi kanimo Brother Joel Bumanglag. Amen. So, dalagan ang atong buhi nga Dios. And thank you so much for watching. Amen. Sa pagsubaybay ani atong live ministry. Amen. Ug matod pa diri kang Brother Jib Moy Bakala. Good evening, Pastor. Amen. Mayong gabi po daw diha kanimo Brother Jib Boy. Amen. And sa mga Bakala family, Malon family, ang Dios kanunay magapanalangin og of course siya magaprovide sa atong mga needs, especially spiritual needs. Amen. Doon na siya mga gamiton. Praise God. Og thank you so much, Pastor Cesar Virano, sa verse ganina. Amen. Kay murag na kanang sa typing guro to sa computer. Amen. Kay naka-print naman to. Amen. So siguro na murag so na to siya. So, amen. So thank you so much, Pastor Cesar. Yes, magdili jud mo mong nabasa mga igsoon. Amen. So but we are so thankful nga na adunay mga igsoon nga adunay siya murag gamiton jud ng mga tao. Amen. So dalagin ganatong di nga Dios. Amen. Hallelujah. O kamayong gabi kanimo Brother Carl John Mapatot Flores. Amen. So full name kito ha. Amen. So nag-anong ko na effort jud kay ka para sa mga Brother Carl. Amen. Yes. Gimingaw na kayo Miss Imoy na I hope nga magkita at ugma. I-declare dyan ako, i-claim na ako, magkita tayo in Jesus' name. Amen. Simba tawag mga Brother Carl. Amen. Magkita tayo dito sa atong mga simbahan. Amen. And syempre, tubag na sa tumbuhi nga Dios. Aduna na yun kita'y gitara. Amen. Diraa. Amen. Sarili yung gitara. Amen. And thank you kayo ka Brother Ryan Muana. Amen. Ngayang gigamit. Amen. So, ang Brother Carl, nanadjud kay gitara. Amen. Nanadjud para gyud sa imuha. Amen. So, wala na dyan. Para dito sa imuha. Property of Carl John Flores. Amen. So, God bless Brother Carl and see you tomorrow. Amen. See you tomorrow. Amen. God bless kanimo sa matag higayon. Amen. Okay, so since wala na tayo oras mga kaigsunan and tomorrow is Sunday, so we are preparing for tomorrow mga kaigsunan. Mag-review pa ko sa ato ang mga pangandamon ugma. So salamat kaayo no sa inyo ang mga pagsubaybay ug ang Dios magapanalangin labi na sa tanan nato mga kaigsunan sa New Hope. Amen. Ang Dios magapanalangin gayud kaninyong tanan ug nalipay migdako nga kamo nagauban kanamo sa kanunay. Amen. Natay pahabol Sister Jessa matod pa niya si Biano Gian no. Hi po, good PM sa inyong duha, Brad and Sis. God bless you po. Pwede mag-request o kanta matinud-anon ka from Mati City. Okay, so salamat kayo Sister Gian no. So since wala na tay time, so di na ta maka play og mga request song. Then siguro sa mga next na to mga live, ang young people na to so na mga karon lang busy ang mga young people na to kay nag-start ng ilang online class no. So mo nang naagit sila kanunay sa ilang mga project mga kaigsunan, but soon no makabalik ta sa ato mga praise team nga maka-live sila sa mga panag-awitan uban sa ato mga musician mga kaigsunan. So thank you so much sa tanan nato mga kaigsunan nga nag-greet og nag pa-shout out no
So ayo mo kalimot mga kaigsunan ug mga adlaw no kung asa man kagibutang sa Ginoo karon, kung asa man ka nga lugar, tanan dapit mga kaigsunan naa natay mga kasimbahanan sa United Pentecostal Church around the world. Amen. Labi na diri sa Davao City mga kaigsunan, daghan tag kasimbahanan. So ayaw gyud palampasa no nga dili ka makasimba mga kaigsunan diha sa Ginoo. So tanan nga nakadungog nini nga Sibya. Amen. So iplanuhan na ninyo ugma sa buntag nga mangita mong simbahan. So kung wala pa may simbahan, mangita na mo daan may soon, and then kung namo diri sa Davao City, diri sa bandang south mga kaigsunan, part sa Talomo District, ang Toril District, and even sa Tugbok District mga kaigsunan, naa diri ang atong mga kasimbahanan pod sa New Hope no, natay upat kasimbahan mga kaigsunan. Busa lipay mi kung ikaw makahimo sa pagbisita aron sa pagsimba sa atong Ginoong Hesukristo. So ning kagabion mga kaigsunan, thank you so much. No, di nami maglangan mga kaigsunan. Amen. Magbabay nami, manamilit nami mga kaigsunan og hangtod sa sunod nga higayon mga kaigsunan og ato sang tagaan Sister Jessa sa katapusang panahon mga kaigsunan manamilit sa matag usa kanato diha sa eri mga kaigsunan. Praise God. Hallelujah. So, mayong gabi usab. Mayong gabi balik. Amen. Kaninyo mga igsoon sa mga nagalantaw karon, and we are so thankful mga igsoon kay kanunay mo subaybayan ni, and thank you so much pod sa mga naga-share. Amen. Dalagi atong nga Dios sa kanunay, and I hope mga igsoon nga dili mo magsawa og lantaw niini atong live ministry. Amen. Because this is for not para sa mga galingong design mga igsoon, dili ni siya para ma-fame but para ipa-fame ang atong nga Dios o para ma-share kay iyahang kahimayaan. And once again, thank you so much mga igsoon og maayong gabi and good night kaninyong tanan. Ang Dios magapanalangin, and we love you all with the love of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Thank you Sister Jessa. Og manamilit na magyud mi maigsoon sa tanan no. Salamat kayo natay mga 9 viewers nga nagalantaw. So nanihabol mga kaigsunan ni Brother Carl Jan siya. See you tomorrow Pastor. Salamat. Kita tawag mga kay nako sa ulas og mga adlaw. So God bless Brother Seiji. Amen Flores. Ang Dios magapanalangin og dirin natapos ang ato ang programa. Amen. See you sa sunod nga Saturday sa ato ang Bible Study Series The Oneness of God. Pero sa Monday na mo'y live no. Sa Monday may son atong subaybayan sila Sister Jessa, Sister Risley o guban pa mga young people makaigsunan nga makahimo sa pag-live preaching ang even makaigsunan sa mga panag-awitan. So padayon lang mo sa pagpalo sa ako ang account may son Pastor Ariel Lobaton kay naatay mga daghang activity nga ginapost makaigsunan labi na sa live preaching nato diha may son sa Facebook. So God bless you all. Ang Diyos magapanalangin ka natong tanan. See you